Good day mga boss, andito nga ulit tayo sa pinapagawa kong babuyan. So, nung nakarang araw is nag-live video po tayo kung paano gawin ang isang gestating pen. So, ngayong araw ko lang siya natapos ma-4 weld. So, for today is ikakabit po natin siya. So, ang mangyayari po dito is ibabaon po natin siya. So, maghuhukay po tayo sa mismong flooring at ikakabit natin siya pa isa-isa. So, andito na rin tong mga lock system natin. So, ang gamit natin na mga lock system is mga semi-automatic lock na pag sinasara mo yung pinto is naglalak na po siya. At meron din tayong dito na cylindrical hinge. So, ang gamit natin bisagra is cylindrical hinge. Hindi tayo gumamit ng putol na tubo lang kasi gusto natin matibay yung gawa natin. Dito rin, meron din tayong blue pipe dito. So, ilalagay natin to sa paanan. Sa paanan nito para hindi kalawangin yung mismong paanang ating ginawa. So, ito yung lock niya sa likod. So, naka-curve din siya. So, ang mangyayari is, ibabaon po natin siya. Meron din tayong mga saw feeder dito. Saw feeder. Kaso nga lang, 3 lang yung nabili ko kasi medyo may kamahalan din yan. Pero, okay lang yan mga boss. So, ipapakita ko sa inyo kung paano yan ikabit mamaya. So, tara, ikabit na natin. Dito nga mga boss is before natin siya i-baon dun sa mismong flooring is nilagyan natin siya ng maliit na flat bar at yung blue pipe na to is lalagyan natin ng solvent para hindi na siya maikot. So i-spread na lang natin yung solvent para kung tumigas na ay pwede na siyang i-baon dun sa mismong flooring. So bubuhusan lang natin. So dito naman yung iba matigas na, yung iba medyo hindi pa matigas. So, yung dito sa bandang taas is may konting gap is bubuhusan mo lang. So, spread mo lang. Mamaya-maya konti is titigas na to. Yung nauna nang nalagyan ng solvent is talagang matigas na. Ayaw na talaga konti, hindi pa masyado matigas. Pero okay lang yan. Mamaya-maya titigas din yan. Dito nga mga boss, so before natin i-baon is lalagyan natin ng mga kunting gas-gas para kumapit yung simento. So, kailangan maging rough po siya para hindi po siya maikot. After natin na malagyan ng mga marking at naging wrap na siya, so ibabaon na natin siya sa mismong flooring. So dito nga mga boss, sinimulan na natin pagbaon tong dalawang paruwing pen. So ang magsisilbing guide natin para magiging straight siya is itong lubid. So para straight talaga yung hilera niya. At yung guide naman natin sa lapad niya is itong lock, mismong lock niya. So magiging guide to. So bibigyan lang natin ng napakakunting gap para sa mga lock niya at sa mga hinges niya. Kailangan dapat na kung gaano kalapad dun sa bandang likod, ganoon rin kalapad dito sa bandang harap. So, ganoon lang diskarte mga boss para makuha mo yung tamang sukat. So, probably ang tamang sukat nito is 2 feet. Na makuha namin yung 2 feet na lapad, bali 2 feet kasi yung mismong lock niya, tinak na namin para di na gumalaw. So, ito yung magsisilbing guide sa iba pang parawing pen, hilera dito or gestating pen pala. So, tuloy-tuloy na lang yung pagkabit. After nga natin maibaon yung mga frame ng gestating pen mga boss is maglalagay tayo ng mga braces na tubo dito. So, itong mga tubo na to is yung gagamitin natin. 4 na braces para tumibay siya. At dito naman sa blue pipe niya is nagkaroon tayo ng changes sa pagkabit sa kanya kasi yung nilagay natin na solvent is hindi masyado matibay. So pinalitan natin ng purong simento. Ngayon, napakatibay niya na. So ang next gagawin natin is magkakabit na tayo ng mga tubo at
diretso na sa lock sa likod at dito naman sa mga sow feeder niya sa harap. Dahil kinapos tayo sa tubo mga boss, yung mga ritasong mga putol-putol is ipagdudugtong na lang natin para aabot pa tayo sa pinakahuling tubo na pang braces doon. So, sayang din naman na itatapon lang o ibebenta lang. So, ang gagawin natin is susupog natin para mapakinabangan pa. Hirap no, walang taga-video. Ito muna. Lipat na natin, baka masunog tong mukong na yan. Din ka. Mabanti ka ng tirahin ka kasi may mga butas-butas pa eh. Okay. After nga natin maikabit yung mga braces mga boss, ang isusunod natin na ikakabit is yung sow feeder. So nakalagay na ako ng isa. So probably bali tatlo lang yung ilalagay ko kasi tatlo lang yung nabili ko. Eh, hindi nagkasya yung budget ko but it's okay lang naman. So after matapos yung tatlo na ikabit ko dito sa tatlong to is yung mga lock naman. So yung lock naman is kompleto naman mga boss. So dito naman is mayroong maliit na gap kasi yung plano dito is lalagyan ko ng nipple drinker. So possible ang yung forma dito is ganyan. Oh, may maliit na space lang. So siguro pipili na lang ako kung blue pipe ba or GI pipe yung gagamitin ko. Pero kaso nung nakita ko yung GI pipe sa ilalim may mga konting kalawang. So siguro yung gagamitin ko is yung blue pipe na lang para safe yung mga baboy na iinumin nila na tubig is talagang malinis. Okay na yung mga sow feeder. Bukas naman yung lock. At dahil tapos na natin mailagay yung mga sow feeder mga boss, yung tatlong sow feeder. So ang next naman na ginawa ko is maglalagay na ng lock dito sa likod. At dahil wala akong tagahawak, yung diskarte ko is nilalagyan ko na lang siya ng pamatong. So meron na nga akong
na ikabit dito, yung isa, ito. So, yung lock system niya is ganyan lang mga boss. So, much easy lang. So, medyo matigas pa kasi yun yung effect ng welding. So, ang kagandahan ng lock na to, pag sinisira mo siya, didiretso na po siyang maglalak. So, diskarte natin dyan para maging malambot to kasi masyado matigas pa. So, nahulog pa yung isa. So, medyo matigas pa yung dito. Ang kagandahan sa mga hinges na yan mga boss, mga cylindrical is may mga maliliit na butas. So, yung maliit na butas na yan is may purpose po yan. Nilalagyan po yan ng mga oil para pang padula. So, lalagyan natin yan. Oh, oh. So, para medyo matigas pa kasi mga boss eh. So, yun yung purpose natin. So, ayan. Galaw-galaw lang natin. Maya konti. Okay, medyo madulas na mga boss. Yan o. Ayan. Oh, dulas na. So, yan yung purpose ng malit na butas ng mga cylindrical hinges mga boss. So ilalak mo lang siya, hindi na siya mahirap kasi pagpasok ng baboy dito banda, yung lock ng baboy is pa dito. So, diretso na lang po siya dito sa paloob. So, diretso mo na lang lahat. Wala na po yung ano, hindi na po yan matatanggal. So, after natin matapos tong 5, siguro dadagdagan ko lang ng konting tubo dito kasi medyo maluwang dito. Wala na nga din kasi akong tubo. Yun lang yung mga ritasong mga putol-putol siguro. I-maximize ko na lang kung anong meron ako. Talagang pahirapan talaga magkabit mga boss pag wala kang partner o wala kang kasama. Kasi walang taga-hawak eh. So, sige lang. Matatapos din to. Ay. So, inuuna ko ikabit para hindi ako mahirapan is yung mga hinges. So, kahit isa lang maikabit ko, makapitan lang tong lock na to. So, yung pinto niya, yung sirado. Ang pahirapan lang talaga. Kasi kung may hawak lang, okay lang sana. Kaso wala. Kamay sa kamay talaga mga boss. Ang dami ko ng paso eh. Okay lang yan. Ganun talaga. Kukurente pang gago. Nag-ground eh. Gago. Ito yung dito ako napipikon eh pag dumidikit. Kamay sa kamay talaga. So, pag dumikit na yan, medyo di na mahirap. So, sa wakas mga boss, nandito na tayo sa pinakahuling lock na ilalagay natin. So, ito yung panglimang gestating pen. Pero actually, wala pa siyang sow feeder kasi tatlo lang na sow feeder yung nabili ko. Kulang tayo sa budget. Pero okay lang na yan kasi yung ilalagay lang din naman na baboy dito is tatlo lang din naman. So, probably, ito lang muna yung tatapusin ko. Sayang din naman kasi na hindi mo ilagay yung mga lock na nagawa ko na. So, tatapusin ko lang at after matapos nito is maglilinis na ako. After ko malinisan is magpipintura ako at pwede na natin ilagay yung mga buntis nating mga baboy palipat dito sa farm. Tara. Finally mga boss, natapos ko na rin gawin yung gestating pen. So, 5 slot lang to. Ito, pero yung 2 slot na nasa dulo is walang sow feeder kasi hindi ako nakabili. So, kulang yung budget natin. Pero,
okay lang yan, may 3 na tayong magagamit. Ang gagawin ko is magpipintura ng red oxide. So, last na pintura is yung silver. So, matatapos na rin. At pwede na natin ilipat yung mga baboy dito. So, 3 lang naman pwede lipatan. So, okay lang yan. So, that's all mga boss. Thanks for watching. Happy farming!